again, yung ating new Jaja, no edit, no filter, just me. So, ayan, another vlog na naman tayo. So, ayan, I just want to share you this thought for today. So, I just realized na kapag tinatahak mo ang iyong mga dreams, goals sa buhay, pangarap, is palagi tayo nagkakamali. We made a lot of mistakes that we don't want. We commit a lot of mistakes, but the thing is, it's part of our lives. It's part of God's plan. Nagkakamali tayo dahil yun ay para matuto tayo doon, para may makuha tayong something, okay? It's a part of learning. Pero wag mong iisipin na bakit nagkaganito tayo, bakit ako nagkaganon, bakit pinabayaan ba ako? Wag mo iisipin pinabayaan ka. It's part of your journey. Kasi nakasulat na yon. Yung mangyayari sa'yo is nakatadhana na nakasulat na. Kaya madaling tanggapin. Kung may nangyari sa'yo talagang nakakahiya, yung iba nga nagkakaroon ng scandal, yung iba naman nagkakaroon ng leak video, but still, they stand up. Yung iba nga may mga bata pa yon na vlogger, nagkakaroon sila ng leak video, syempre iiyak sila, magdudusa, magkukulong. But the thing is, wag mong iisipin na it's all about you. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Kung nagkamali ka at may nangyari sa'yong masama, hindi lang sa'yo nangyari yon. Marami pang taong may nangyaring ganon. Or halimbawa, nagkamali ka, basta may mga nagawa kang mali, like, ano bang pwedeng, nakapanakit ka, or hinusgahan ka ng tao, ang sama-sama mo, manloloko ka, what else, hindi ka mabuting babae, lalakero, ganyan, or ano pa ba, magnanakaw, yung mga iba't ibang uri ng mistakes, or kung paano ka huhusgahan ng tao. Huhusgahan ka ng tao sa base sa nagawa mo. Ganun kasi yun mga ibang tao. So, syempre mahihiya ka, lalo yung may napanood ako, yung kay Kamangyan, nagkaroon siya ng leak video. So, ayun, syempre nakitaan siya ng part ng katawan niya. Syempre nakakahiya yun bilang babae, di ba? But then, ano ako sa sinabi din niya na it's not all about you. Hindi lang sa'yo tungkol ang mundo. Marami pang tao sa mundo, hindi lang ikaw. So, yung iba, nangyari sa kanila yon at nakabangon sila. So, sino ka ba para hindi ka makabangon? Basta nakakapit ka kay God, alam mo na meron taong Diyos na magtatanggol sa'yo, hindi ka niya pababayaan. Kung nangyari sa'yo ang isang pagkakamali habang tinatahak mo yung mga pangarap mo, it means it's a challenge. Challenge na kailangan mo lagpasan. Noong time na yon na nagkaroon siya ng leak video, pumunta siya sa isang charity and nagbigay siya ng tulong dun sa mga bata. Alam niyo ba, mga batang na-rape. Na-rape yun. Nakuhanan ng kanilang dangal, pagkabata, o diba? Higit-higit pa sa nangyari sa kanya. Sa kanya, leak video lang na parang nagbi-video siya about sa product. Tapos ayun, aksidente na i-post niya. So ayun, natuto lang ako doon na it's not all about you. Hindi nakatutok sa iyo ang mundo. Marami pang tao na mas higit na nagkaroon sila ng kahihiyan or nagkaroon sila ng pagkakamali sa buhay, but still they stand up. Ayun ang kailangan mo matutunan, maging matapang. Kung may mga nangyari sa iyo hindi maganda or nagkamali ka sa past mo, just forgive yourself, move on, and pray for it. Pagdasal mo kay God yung mga nangyari sa'yo. And lahat ng mga nangyayari is part of your journey. Nakasulat na yun. As long as kasama mo si God, malalagpasan mo yun. And makukwento mo sa tao, at least may matututunan sila at makukuhanan kanila ng pag-asa sa buhay and confidence.
Gaya nung napanood ko na yon, naiyak na lang daw siya kasi sabi niya may mas matitindi pa palang problema compare daw sa kanya. Meaning, siya nagkaroon ng leak video dun sa paggawa ng product na video na yun, something. Parang nakitaan siya ng body parts niya. Samantalang yung mga bata na rape na nakuhanan na hindi na nila na-enjoy yung pagkabata nila kasi syempre parang trauma yon. Syempre sino ba naman siya daw para magreklamo? Yon sa kanya, aksidente lang yon. Wala naman din nakahawak daw, kumbaga ganon. Nakitaan lang ng ganyan. Kaya syempre umiiyak siya. Syempre pagdadaanan mo, iiyak ka. But then, isipin mo, mas may mga matitinding tao na may pinagdadaanan ngayon. Halimbawa, may nagmumukmuk ka ngayon, na broken hearted ka, yes, pagdadaanan mo, understood yon, valid yon. But then, isipin mo, mas maraming tao na may problema. Init na init, nagtatrabaho sa bukid ngayon. Ikaw nagrereklamo ka pa, nasa loob ka lang ng bahay. Samantalang yung iba, kailangan kumayo sa gitna ng bukid. Yun, magpasalamat ka na doon. Always be thankful and be grateful kung nasaan ka. Lagi mo yun isipin, okay? And magpasalamat ka minsan. Yung mga pagkakamali mo, natututo ka doon. At yun ay part ng journey mo. Comment down below if nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko, okay? And ayun lang, na-share ko lang sa inyo na kung may pinagdaanan kayo sa buhay na hindi pa kayo makamove on, kausapin mo yung sarili mo na you have to forgive yourself, delete the memories sa past. That's past. Forget na yon and face the future. Mas maganda yung future mo. Doon ka mag-focus. Kalimutan mo na yung past. Tanggalin ng negative and lagi mo isama si God kasi the more nakasama mo si God, mas lalakas yung confidence mo at makakalimutan mo yung mga bagay. At huwag mong paniniwalaan kung ano yung sinasabi ng tao sa'yo. Okay? Paniwalaan mo yung mga promise ni God na God is with you, God will fight for you, you just need to be silent and still. Yon. Kapag nanghihina ka, God will strengthen me. Okay? Lagi mo sabihin sa sarili mo, God will protect me. No one will against me because God is with me. Yan lang yung kahit hindi ka sobrang yaman sa mundo, ikaw na pinakamayaman sa mundo kapag may connection ka sa Kanya. Kahit gaano kataas yung pangarap mo, maabot mo yan sa takdang panahon. Okay? Ang mga mistakes at pagkakamali mo ngayon, yan ang magdadala sa pangarap mo. At masasabi mo na lang, ang layo na nang narating ko kahit nagkamali ako. Ang pagkakamali mo ay hindi magde-define kung sino ka. Nagkamali ka man, pero hindi ka masama. Tandaan mo yan. Buo pa rin yung tingin sa'yo ni God. Yun lang. Kasi mahal ka niya. Yun lang, na-share ko lang. And hanggang dito na lang ating vlog. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click the notification bell for more upcoming videos. Bye! See you in my next vlog!